Bibilhin sana namin itong mga 2x2 pero hindi na pinabayaran, libre na lang. Kaya pinagtatanggal na lang nila Mr. yung mga pako para madala sa pinapagawa naming payag. Ngayong araw mga mare at para eto, pumunta sila papa dito banda sa may simbahan dahil pinagtatanggal nila yung mga pako dito sa 2x2. Etong mga kahoy nga pala ay galing Kalamonoy Yudyo sa bahay na yan. Ay ito nga pala ay ginamit nila nung pinapinturahan nila yung bahay nila. Pagkatapos nilang gamitin to, itinabi nila. Kaya naman tinanong namin kung gagamitin pa nila itong mga kahoy na to dahil kung hindi na bibilhin na lang namin. Pero hindi na pinabayaran kaya salamat sa kanila kahit paano nakatipid kami. Pero sabi ni Mr. parang kulang pa din daw itong mga kahoy na to pero konti na lang yung bibilhin namin. Kung naaalala nyo mga mare, nagpasenso kami nung nakaraan ng nyog pero dahil kinulang kaya naghanap kaagad kami ng mabibilhan para tuloy-tuloy yung pag-aayos ng payag doon banda sa dagat. Pinapunta na nga lang din pala namin dito sa Anggot dahil siya yung magdadala ng mga kahoy na to papunta doon sa pinapagawang payag. Mabuti na lang dahil saktong high tide ngayong umaga kaya diretso yung bangka o baluto dito banda sa loob ng baryo. Mas mapapadali kasi kung diretso yung baluto dito sa loob ng baryo dahil mas madaling maikakarga itong mga kahoy. Mas mapapadali pa yung trabaho dahil isang kargahan lang, isang hatiran lang doon sa payag. Shoutout nga pala kay Roel Haranilla at kay Jonah Dumikel from Libertad. Maraming salamat sa suporta nyo. Yung mga pako nga pala na pinagtatanggal nila Mr. doon sa 2x2, pinagtutuwid niya para pwede pang magamit. Pagkaalis ni Anggot, umalis na din kami. Pumunta kami dito sa Pantalan dahil dito kami dadaan papunta doon sa payag. Pagkarating namin dito sa dulo ng Pantalan, nandito na nga din pala si Anggot at pinagbababa na nga pala niya yung mga kahoy. Dahil gamit ni Anggot yung baluto namin, ang hiram na lang si Mr. kay Uncle Diego nitong baluto para may magamit kami pang tawid papunta doon sa payag. Eto na nga pala yung update sa payag na pinapatayo natin mga mare. Kung nung nakaraan, poste pala yung nakatayo ngayon kahit papano may forma na. Hindi nga pala namin ito pinatayo para maging payag lang mga mare dahil meron din kaming purpose nito. Saka ko na lang kayo ibabalitaan kung ano yun. Pinakuan nga pala muna ng kahoy dito ni Manoy Domingo para mas madilig daw makaakyat. Pero hindi muna kami umakyat dyan dahil di pa pwede, baka bigla daw maghiba. Maya nakabalik na ulit si Anggot, dala-dala na niya yung mga kawayan na ilalagay din sa pinakabubong. Wala kayo matibay-tibay pantuhod ni Manoy Domingo kundi tumbling. Pagkama ito mga alas 12. Nagpasya nga pala kaming pumunta na sa Bunuan. Eto nga pala ay katabi lang ng payag na pinapagawa namin. Pero di na pumasok si Mr. dahil nung sinilip niya wala naman kaming masyadong nakitang lamang isda. Inaya ko na din si Mr. na umuwi dahil may mga gagawin pa ako sa bahay. Pero dahil pa low tide na at papasok naman kami dito sa loob ng baryo, nahirapan talaga si Mr. dahil tignan nyo naman mga mare, sa lubong talaga namin yung sulog ng dagat. Diyos, Manila. Pero dahil di na kinaya na Mr. bumaba na siya para itulak na lang itong sinasakyan namin. Pagkalampas namin sa dalawang tulay mga mare, eto nga pala yung diretso dito sa likod ng bahay namin. Pinahakot na nga din pala namin tong mga pawid para ilalagay doon sa bubong ng payag.